Marahan akong napabuntong hininga habang nakatutok ang aking mga mata sa daan. Kakalabas lang namin ng hospital at kakatapos lang gamutin ang mga kalmot ni Francine at pasa ni Trixie sa mukha. Ang masayang pamamasyal na ini-expect namin lahat na uwi sa disaster. Ang masaklap pa nito ramdam na ng mga bituka ko ang gutom. For sure ganoon din ang mga kasama ko. Nagsitahimik na kasi ang lahat. Charles, baka may madaanan ka dyan na restaurant. Kahit fast food chain lang. Huminto muna tayo para makakain, narinig kong wika ni Papa Ryder. Ako tali kahit na hindi nito sabihin yun din ang tumatakbo sa isip ko kanina pa. Hindi na namin nabalikan ang mga na-order namin na pagkain kanina sa restaurant dahil sa gulo na nangyari. Mabuti na lang at galos lang ang natamo ni Francine at pasa naman sa mukha kay Trixie. Kung hindi baka mapatay ko ang Jezabel na yun. Nang mapansin ko ang isang sikat na fast food chain sa unahan, ay kaagad kong minanyobra ang sasakyan papasok sa parking nito. Pagkahinto ng kotse ay kaagad na nagsipagbabaan ang lahat. Tahimik kaming pumasok sa loob at diretsyo na akong pumunta ng counter para maka-order ng pagkain. Spaghetti, chicken at burger sa akin, kuya ha, nakapila na ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko kaya wala sa sariling napalingon ako. Hindi ko maiwasan na mapangiti nang mapansin ko na si Francine ang nagsasalita. Mukhang hindi ito na trauma sa mga nangyari. Nagawa pa nitong mag-request kung ano ang gusto niyang kainin. Sure yan ang orderin ko. Iyan lang din naman ang mga produkto nila dito nakangiti kong sagot. Hindi ito umimik at tinalikuran na ako at diretsyong naglakad patungo sa isang table kung saan naghihintay sila mama, papa at Trixie. Kaagad akong umorder ng pagkain. Pinasubrahan ko talaga dahil alam kong gutom na ang lahat. Mabuti na lang at mabilis lang ang pagsiserve nila ng pagkain, kaya wala pang 10 minuto, nasa harap na namin ang pagkain na inorder ko. Ang dami naman nito, kaagad na bulalas ni Mama Ashley. Hindi ko maiwasan na mapakamot ng aking ulo. Nga kuya. Halatang gutom tayo Mukbang ba ito? Sagot naman ni Trixie. Hayaan nyo na, iwi na lang natin ang sobrang pagkain. Masyado lang yatang na-excite si Kuya Charles nyo kaya napadami ang kanyang na-order, sagot naman ni Papa Ryder. Sinadya ko po talaga ito. Alam nyo naman po na may kasama tayong matakaw dito Sinundan pa talaga ako kanina sa pila para sabihin sa akin ang gusto niyang kainin, nakangiti kong sagot sabay sulyap sa tahimik na naman na si Francine. Nakasimangot na naman itong tumitig sa akin, kaya hindi ko maiwasan na muling matawa. Sige na, kumain na tayo. Masarap kainin ang mga pagkain na ito kapag mainit pa, wika ni Mama. Kaagad naman kaming tunalima. Sa aming 5, mukhang sila Francine at Trixie ang pinaka nag-enjoy sa mga pagkain. Contest ang dalawa sa pagpapak ng fried chicken. Sa aming lahat mukhang sila ang pinakagutom. Hindi ba't ang sarap ng pagkain dito Francine, wika ni Trixie. Kaagad naman napatango si Francine tanda ng pagsang-ayon. Masarap pala. Parang ito na ngayon ang favorite restaurant ko, sagot naman ni Francine. Hindi ko maiwasan na mapangiwi. Masiba talaga. Lahat ng may masarap na food favorite kaagad. Matagal ko nang alam na masarap ang siniserve nilang pagkain dito. Kaya lang hindi ako nakakapasok sa ganitong lugar noon kung walang manlilibre sa akin na ka-classmates ko, sagot naman ni Trixie. Hindi ko maiwasan makaramdam ng pagkahabag para sa kapatid ko. Hindi ko talaga ma-imagine ang hirap na pinagdaanan nito noon. Hayaan mo na magbabago naman na ang lahat Pwede tayong kumain dito kapag gusto natin, nakangiting sagot naman ni Francine. Kaagad naman napatango si Trixie. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa para sa dalawang ito. Mukhang natanggal na ang malaking harang sa pagitan ng dalawa. Nagawa na nilang mag-usap ngayon na hindi naman nila ginagawa noon. Siya nga pala sorry nga pala sa nangyari kanina pati tuloy ikaw nagalusan dahil sa akin, maya-maya ay seryosong wika ni Trixie. Kaagad naman akong nagkaroon ng interes. Gusto kong marinig mula sa mga ito ang punot dulo ng away kanina. Ayos lang iyon. Naku, hindi obra sa akin ang hilaw na tiyahin at ang berna na yon. Kita mo nga at halos mamaga ang mata niya dahil sa ginawa kong pagsuntok sa kanya, natatawang sagot ni Francine. Hindi ko maiwasan na mapailing. Ano ba talaga ang nangyari kanina? Bakit nauwi sa away at sabunutan? Tanong ni Mama. Sandaling na nahimik ang dalawa at ilang saglit lang si Trixie na ang nagsalita. Bigla na lang po kasi akong sinampal ni Jezabel kanina managulat na po ako
Hindi ko po kasi napansin na nasa harap ko na pala siya kanina. Galit na galit habang tinatanong ako kung bakit ko tinakasan si Dominic. Kapag nagpapaliwanag naman ako inaambahan ako kaya sa sobrang galit ni Francine sinugod niya si Tia pero nahawakan siya ni Berna kaya silang dalawa ang nagpambuno, kwento ni Trixie. Mangha akong napatitig kay Francine. Hindi ko akalain na sa kabila ng mga nangyari magagawa nitong ipaglaban ang kapatid ko. Talaga? Pero dapat tumawag kayo ng guard. Hindi ka naman matatangay sa kung saan-saan ng babaeng iyon dahil nasa loob tayo ng mall. May mga guard sa paligid. Next time iwasan nyo ang mapaaway. Baka mamaya hindi lang galos ang mata mo nyo, sagot ni Papa Ryder. Nawala na po kasi sa isipan ko kanina pa. Sorry po. Nakakanis kasi eh. Ang yabang noong Sabel. Lalo na iyong anak niyang si Berna. Kainis, ang baho pa naman ng hininga, sagot naman ni Francine. Hindi ko maiwasan na mapangiwi. Kaagad naman nagkatinginan sila mama at papa sa mata lang si Trixie naman hindi na napigilan ang matawa ng malakas. Napansin mo din, tanong nito ng makabawi. Kaagad tumango si Francine. Hindi ba marunong mag-toothbrush ang hilaw mong pinsan, tanong nito. Muling tumawa si Trixie bago sumagot. May sira kasi ang gilagid ang babaeng iyon. Takot magpatingin sa dentist kaya parang imburnal ang amoy ng hininga niya, tatawa-tawa nitong sagot. Kaagad naman natawa si Francine sa narinig. Hindi naman namin maiwasan na mapangiti nila mama at papa sa aming nakikita sa dalawa. Mukhang nagkakasundo na ang dalawang ito at sana magtuloy-tuloy na. Oh siya, sige na. Bilisan nyo nang tapusin iyang kinakain nyo. Mamaya nyo natapusin ang kwetuhan na yan para makauwi na tayo ng mansion, utos ni mama sa dalawang nagkakatuwaan na teenager. Uwi na tayo after this? Hindi na po ba tayo babalik ng mall? Gulat na tanong ni Francine. Muling nagkatinginan sila mama at papa kaya ako na ang sumagot. Bakit, gusto nyo pa bang bumalik ng mall sa ganyang hitsura? Hindi ba pwedeng pagalingin nyo muna yan pasa at galos nyo bago mamasyal ng mall, tanong ko. Nagkatinginan pa ang dalawa bago sumagot. Ayos lang naman itong pasa namin. Hindi naman masakit. Hindi ko po kasi nabili ang mga kailangan ko kanina sa bookstore sagot ni Francine. Oh siya kung gusto niyong bumalik ng mall walang problema. Pero uwi na kami ng mama nyo. Si Kuya Charles na ang bahala sa inyong dalawa, sagot ni Papa Ryder sabay tingin sa akin. Kaagad akong tumango. Kaagad kaming nagkasundo na ihatid na lang muna sila mama at papa ng mansion at umalis din kaagad pabalik ng mall. Ngayon lang nagkakasundo ang dalawa kaya masaya akong sundin lahat ng gusto nila ngayong araw. Kahit papaano naging masaya ang buong araw namin. Hindi nakaligtas sa mga mata ko ang tuwa na nakaguhit sa mga mukha nila Francine at Trixie habang nag-ikot kami dito sa loob. Sensyales na simula ngayon araw, magiging maayos na din ang lahat. Mukhang natanggap na ni Francine kung sino siya. Mabilis na lumipas ang mga buwan at taon. Katulad ng inaasahan ko naging tahimik ang aming pamilya. Naging mag-best friend sila Francine at Trixie. Sa parehong eskwelahan din sila nag-aaral kaya naman lalo silang naging closed sa isa't isa na siyang ikinatuwa ng buong pamilya. Mukhang natapos na din ang uno sa aming pamilya at masaya ako dahil doon. Pilit ko din tinitikis ang nararamdaman kong kakaibang damdamin na umuusbong para kay Francine. Hindi pwede. Anak na ang turing sa kanya ng mga magulang ko at ayaw kong ako pa ang maging dahilan para magkagulo ang pamilya namin. Itinoon ko na din muna ang atensyon ko sa aking negosyo at umaasa na mawawala din sa sistema ko ang nararamdaman kong pagmamahal kay Francine. Nakakahiya kung siya pa ang patulan ko. Hindi talaga pwede dahil ang alam ng lahat magkapatid kami. Ayaw ko siyang kataluhin. Isa pa, nararamdaman ko din na pagmamahal bilang isang kapatid lang ang kayang ibigay nito sa akin. Dumagdag pa na ang layo ng agwat ng edad namin sa isa't. Charles, nasaan ka? Kaagad na tanong sa akin ni Papa Ryder nang sagutin ko ang tawag nito. Nandito ako sa loob ng opisina at abala sa kaka-review ng mga papeles na nasa harap ko. Sa kagustuhan kong makalimutan si Francine madalang na din akong umuwi ng mansion. Nasa office. Bakit po, sagot ko. Umuwi ka muna ng mansion. Gusto kitang makausap, seryosong sagot nito. Hindi ko maiwasan na magtaka. Bakit po? Pa, busy pa po ako ngayon. Baka next week pa ako makadalaw sa inyo, sagot ko. Narinig ko pa ang marahan nitong pagbuntong hininga bago muling sumagot.
Charles, Hein pwedeng next week pa. Importante ang sasabihin ko sa'yo kaya umuwi ka na muna. Sagot nito. Hindi ko maiwasan na magtaka. Ngayon lang nangulit si Papa sa akin ng ganito. Mukhang importante talaga ang kailangan nito. Hihintayin ka namin mamayang alas 6 ng hapon. Darating mamayang alas 8 ng gabi si Papa Enzo mo kaya please lang Charles, huwag mo akong bigin, seryoso nitong wika sabay patay ng tawag. Napapailig naman akong napasulyap sa orasan. Wala akong choice kundi ang sumaglit muna ng mansion mamaya. Pero aalis din ako pagtatapos namin mag-usap ng aking mga magulang. What? Kasal? Kaming dalawa ni Micaela, hindi ko maiwasang bulalas. Kaharap ko ngayon sila mama at papa dito sa mini office ng mansion. This is the right time para mag-asawa ka na Charles. Nagkakaedad ka na at nag-aalala kami ng mama mo na baka tumanda kang mag-isa. Gusto na din namin makita ang magiging apo namin sa'yo. Halos 2 taon ka nang walang naipakilalang girlfriend sa amin at nag-aalala kami ng mama mo na baka magising na lang tayo isang umaga na tumatanda ka ng mag-isa, mahabang sagot ni Papa Ryder. Kaagad akong napailing. Arranged marriage. Uso pa ba yan ngayon? Bulalas ko sabay titig kay mama. Gusto kong humingi ng tulong dito na sana huwag nilang insist ang tungkol sa bagay na ito. Wala akong balak na magpatali kahit na sa kaninong babae. Maliban na lang siguro sa babaeng nagpapatibok ng puso ko ngayon. Kay Francine. Elinot. Parang anak na din ang turing sa iyo ng Papa Enzo mo, bakit hindi na lang natin tutuhanin? Maganda si Micaela at matutunan nyo din mahalin ang isa't isa. Pareho kayong walang nobyo at nobya kaya bakit hindi na lang kayo ang magpakasal para lalong tumibay ang relasyon ng dalawang pamilya, nakangiting sagot naman ni Mama Ashley. Ni sa hinagap hindi ko akalain na dadating kami sa ganitong sitwasyon. Ipapakasal nila ako sa Micaela na yun na kahit kailan never kong naging kasundo. Masyadong mapapel ang babaeng iyon at naiinis akong isipin na naging kakumpetensya ko pa ito sa pagmamahal ni Mama Ashley noong mga bata pa kami. Pero ma, hindi pwede. Hindi ako sure kung mag-work out itong plano nyo. Hindi ko siya mahal at lalong wala ding nararamdaman si Mika sa akin, sabot ko. Well, malalaman natin mamaya pagdating nila. Dapat nga tayo ang pupunta sa bahay nila pero since hindi kami sure kung uwi ka ngayon araw sila na lang ang pinapunta namin dito. Chels, kung may ipinapakilala ka sana sa aming napupusuan mong babae, hindi tayo aabot sa ganito, wika naman ni Papa napakamot ako ng ulo ko. Hindi ko ma-imagine sa sarili ko na magpapakasal ako sa Micaela na yun. Ni sa hinagap hindi ko naisip na mangyayari ang ganitong bagay. Hindi ko din nakikita ang sarili ko na bubuo ako ng pamilya sa babaeng hindi ko mahal. Mas gustuhin ko pang tumanda mag-isa kaysa makisama sa babaeng hindi ko naman gusto. Think about it, Charles. Lagpas na ang edad mo sa kalendaryo and huminto ka na din sa panliligaw sa mga babae. If I am not mistaken, si Zenny ang last mong naging girlfriend na nagpakasal na last year. Ang mga kaibigan mo naman may kanya-kanya na ding pamilya. Gusto na namin magkaapo kaya please si Mika na lang. Mabait ang batang iyon and for sure matutunan mo din siyang mahalin, muling wika ni Papa Ryder. Pakiramdam ko biglang sumakit ang ulo ko sa mga naririnig ko ngayon sa mga magulang ko. Napakahirap ng gusto nilang ipagawa sa akin. Magpapatali ako sa babaeng hindi ko gusto. Shit! Ngayon pa lang parang gusto ko nang lumipat sa ibang planeta, makaiwas lang sa gusto nilang mangyari. Pag-isipan mo ang lahat ng ito, Chalice. Sana huwag mo kaming bigyan, muling wika ni Papa Ryder, at sabay na silang lumabas ni Mama dito sa mini office. Naiwan naman akong naguguluhan. Magulo ang isipan ko nang nagpasya na din akong lumabas ng mini office. Balak kong pumunta ng garden para lumanghap ng sariwang hangin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko din alam kung paano lusutan ito, hanggat maari ayaw kong bigyan ang mga magulang ko. Pero ano nga ba ang pwedeng gawin ngayon? Paano ko sila tatanggihan sa kagustuhan nila? Uuwi Kuya Charles. Enyer. Para kang nalugi sa hitsura mo napukaw lang ako sa malalim na pag-isip nang may biglang nagsalita sa harap ko. Napakura pa ang aking mga mata nang mapagsino ang nasa harapan ko. Walang iba kundi si Francine at ngiting-ngiti ito sa akin habang nagsasalita. Hindi ko naman maiwasan na pagmasdan ito. Hindi maikakaila sa tindig nito na dalagang-dalaga na. Napakaganda nitong tingnan kahit na walang bahid na kahit na anong make-up sa mukha. Natural na mapupula ang labi na parang kay sarap halikan.
Lalo talaga itong gumanda at naging kaakit sa paningin ko. Hoy! Ano na? Lakas ng tama mo kuya ah. Medyo matagal na nga tayong hindi nagkikita dahil nagbago ka na. Para kang nag-a-addict dahil tulala ka na dyan, nakangisi nitong muling wika. Hindi ko naman maiwasan na mapakurap ng makailang ulit bago bumalik sa huwesyo. Buti na lang at hindi tumulo ang laway ko habang nakatitig kay Francine. Baka mapagkamalan pa akong baliw nito kung nagkataon. Sorry, ano ang sabi mo? Tanong ko. Ngumuso lang ito sa akin at mabilis akong tinalikuran. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Hay, kung pwede nga lang sabihin kina mama at papa na may babae na akong napupusuan, ginawa ko na sana. Kaya lang hindi pwede eh. Palagay ko talaga si Francine ang dahilan kaya hindi ko magawang ma-in love sa ibang babae. Nawalan na din ako ng ganang makipag-date. Talagang tatanda akong mag-isa nito kung hindi ko magawang mawala sa sistema ko si Francine. Siya ang isinisigaw ng puso at isipan ko. Imbes na kalimutan ko ang damdamin ko sa kanya, bigo ako dahil habang tumatagal lalong lumalala ang nararamdaman kong pagmamahal ko sa kanya. Siguro nababaliw na nga ako. Pero ano ang magagawa ko? Minsan na din na sumagi sa isip ko na tangayin ko na lang kaya si Francine at dalhin sa malayong lugar. Iyong walang makakakilala sa amin. Shit, baliw na nga ako. Baliw na ako sa babaeng hindi ko pwedeng mahalin. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. May napupusuan niya akong babae, hindi ko naman pwedeng ipagsabi. Ilang taon na akong nagdurusa sa nararamdaman kong ito at aaminin ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Mabilis na lumipas ang oras. Dumating na din sila Papa Enzo at Tita Rona. Kasama nila si Micaela na noon matalim na nakatitig sa akin. Kahit papaano nakahinga ako ng maluwag dahil mukhang hindi din ito pabor sa gusto ng mga magulang namin. So paano ba ito? Anong desisyon mo Charles? Kaagad na tanong ni Pap Enzo sa akin. Ngayon ko lang naisip na sana hindi na lang sila nagkabati ni Papa. Na habang buhay na lang silang magkaaway para wala ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Honestly, I don't know Papa Enzo. Masyado akong nagulat sa sinabi nila Mama at Papa kanina. For sure ganoon din siguro si Mika, sagot ko sabay titig kay Mika. Wala naman sigurong maging problema. Pareho naman kayong single at nasa tamang edad na para magpakasal, sagot naman ni Tita Rona. Hindi ako nakasagot. Yes, and besides ito na yung chance natin para lalong magkaroon ng malalim na ugnayan ang mga pamilya natin. Kung kayong dalawa ni Mika ang magkatuluyan for sure magiging happy ang dalawang pamilya, wika ulit ni Papa Enzo. Pigil ko naman ang sarili ko ang mag-react. Kahit papaano malaki ang respeto ko sa kanila. Ayaw kong makapagsalita ng hindi maganda. Sa ngayon, si Mika na lang ang pag-asa ko. Mukhang ayaw din naman nitong pakasal sa akin. Kanina pa nakasimangot eh. Pwede po bang pag-usapan muna namin ito ni Mika? Mahinahon kong sagot sabay pilit nang umiti sa mga kaharap ko. Padabog na tumayo si Mika mula sa pagkakaupo at nagpatiuna ng naglakad palabas ng living area. Kaagad akong napasunod dito. What? Ano na ang gagawin natin ngayon? Kaagad na asik sa akin ni Mika pagkarating namin ng garden. Dito namin piniling mag-usap para hindi kami marinig ng mga magulang namin. What's your language, Mika? Akala mo ba pabor din ako sa gusto nila? Naiinis kong sagot dito. Kaagad itong humalikip-kip at matalim akong tinitigan. Talk to them. Ipaintindi mo sa kanila na hindi tayo magkasundo at wala tayong nararamdaman na kahit na anong pagmamahal sa isa't isa, pautos na wika nito. Hindi pa rin ito nagbago. Ito pa rin ang Mika na nakilala ko na napaka-bossy. Kung makapag-utos akala mo alipin niya ako. Bakit kaya hindi na lang siya ang gumawa ng paraan para hindi matuloy ang fixed marriage na pinaplano ng pamilya namin? Kinausap ko na sila Papa at Mama kanina and they told me na gusto nilang maikasal tayo dahil pareho naman tayong walang kasintahan. Bakit ba hindi ka nag-boyfriend? Pati tuloy ako nadamay sa walang kwentang arranged marriage na yan eh, yamot kong sagot dito. Kaagad akong pinandilatan. Hoy Charles! Kung may sineryoso ka lang sana sa mga babaeng dumaan sa buhay mo, wala sana tayo sa ganitong sitwasyon. Pakialam mo ba kung hindi pa ako nagbo-boyfriend? Busy ako sa karir ko at wala akong balak mag-asawa, sagot nito sa akin. Napaismid naman ako. Doktor si Mika at alam ko naman kung gaano ito kaabala. Alam ko din na masyado nitong ini-enjoy ang kanyang propesyon. Pwes, kausapin mo ang daddy mo tungkol dito.
Palagay ko siya ang may pinakagusto na makasal tayo. Hindi pa ako ready na mag-asawa ka, ikaw na ang umayos dito, muling sagot ko. Kitang-kita ang pagkayamot sa mukha nito. Ikaw lang ba ang ayaw? Nakakadiri ka, Charles, ha? Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay mo, hindi ko pangarap na dumagdag pa sa mga yon, singhal nito sa akin. Napakamot ako ng aking ulo. Napakahirap talaga kausapin ang babaeng ito. Dinadaan palagi sa init ng ulo. Walang mangyayari kung pagtatalunan natin ito ngayon. Mika, pareho nating hindi ito gusto, diba, kaya hindi tayo pwedeng mag-away. Kailangan natin mag-isip kung paano ito malusutan, wika ko. Pinilit kong maging mahinahon sa abot ng aking makakaya. Alam ko naman na manyak ito kaya hanggat maaari ayaw ko ng patulan pa. Lalo na at hindi namin pwedeng ipagsawalang bahala ang gusto ng mga pamipamilya namin. So, ano ang pwede natin gawin ngayon? Charles, iyong kapakipakinabang ha? Ayaw ko ng kung ano-anong hakbang lang, sagot nito. Kahit papaano medyo kumalma na din ito. Sakyan lang muna natin ang pag-uusap na ito ngayong gabi. Wala tayong choice ngayon kundi sumabay sa agos. Wala tayong time na mag-usap ng matagal dahil hinihintay nila tayo sa loob, sagot ko. Seryoso akong tinitigan bago tumango. Fine, pero tandaan mo, hindi ako papayag na makasal sa'yo, Charles. Kung sakaling maset man ang kasal na ito, asahan mo na hindi ako sisipot sa araw na iyon, seryoso nitong sagot at mabilis akong tinalikuran. Naiwan naman akong kakamot-kamot ng aking ulo. Pabalik na ako sa loob ng mansyon nang mapansin ko si Francine at Trixie malapit sa pool na masayang nag-uusap. Nagtatawanan pa ang dalawa kaya curious akong napalapit sa kanila. Matagal kong hindi nakakabonding ang mga ito at mukhang may mga kaganapan na hindi ko alam. Sasagap lang naman ako ng kaunting kwento pagkatapos papasok na ako sa loob ng mansyon dahil alam kong hinihintay nila ako sa loob para mapag-uspan ulit ang tungkol sa kasal namin ni Mika. Para sa akin pugi siya pero hindi ko alam kung serious siya sa panliligaw sa akin, pagkalapit ko palang iyon na kaagad ang narinig ko kay Francine. Lalo akong kinain ng kuryosidad. Gwapo naman si Matthew at mabait din, binigyan ka pa ng flowers noong nakaraang araw. Matagal na siyang nanliligaw sa'yo, diba? At dinig ko siya daw ang partner mo sa darating na sport fest. Excited na akong makita kayong magkasama, bakas ang kilig sa boses ni Trixie habang sinasbi ang katagang iyon. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng bigat ng kalooban sa aking narinig. Ilang taon na ba si Francine? Sa susunod na buwan 18 na pala sila. Kung ganoon may nanliligaw na dito sa school. Shit! Hindi ako papayag. Pero ano nga ba ang pwede kong gawin? Hindi ko mapipigilan ang paglipas ng panahon. Papayag man ako o hindi, wala naman akong magagawa kung may manliligaw kay Francine. Hindi ko pwedeng ipaglaban ang nararamdaman ko para dito. Anak na ang turing ng mga magulang ko sa kanya. Kuya! Nandyan ka pala. Akmang tatalikod na ako para bumalik sa loob ng mansyon nang marinig kong tawagin ako ni Trixie. Malungkot ko silang nilingon at pilit na nagpakawala ng ngiti sa labi. Iniiwasan kong patitig sa gawin ni Francine dahil baka hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko. Baka mapatulala na naman ako. So, kumusta? Natapos na ba kayo sa loob? Naiset na ba ang kasal nyo ni Ate Mika? Grabe, excited na ako. Hindi ko akalain na kayong dalawa din pala ang magkakatuluyan ni Ate Mika, nakangiting wika ni Trixie. Baka sa mga mata nito ang tuwa. Hindi ko mapigilan na titigan ang kapatid ko. Laking pasalamat ng buong pamilya dahil hindi na nagtangka ang Jezabel nito na muling lumapit sa kanya. Gayon na din ang Dominic na yon. Nakakalabas na din ito kasama si Francine kapag gusto nilang mamasyal sa mall. Akala talaga namin noon hindi maging normal ang buhay nito dahil minsan na itong tinugis ng isang Dominic de la Fuente. Pero mabuti na lang at itinigil na ng gagong iyon. Of course hindi ako papayag na makuha niya ang nag-iisa kong kapatid. Matagal na panahon itong nawalay sa amin at hindi na ako papayag pa na mangyari ulit iyon. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay kung sakaling pagtangkaan niya ulit ang kapatid ko. Ano na kuya? Natulala ka na dyan? Huwag mong sabihin hindi ka excited sa nalalapit mong kasal kay Ate Mika, narinig kong muling wika ni Trixie. Pumitik pa ito sa hangin para maagaw ang atensyon ko. Hindi ko na malayan ang aking sarili na nakatulala na pala akong nakatitig sa kawalan. No. Hindi ako excited at never akong magiging masaya kapag i-insist nila ang tungkol sa kasal na ito, direktang sagot ko.
Weloy. Maganda naman si Ate Mika ah. Isa pa bagay kayo. Malaki ang lamang ni Ate Mika compare kay Zenny, muling sagot ni Trixie. Hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Natatakot siguro siyang magpakasal kay Ate Micaela dahil hindi na siya makapangbabae, tatawa-tawa namang sabat ni Francine. Pinukol ko ito ng masamang tingin. Minsan na nga lang sumabat sa usapan ng inis pa. Kung alam lang nito na siya ang dahilan, kaya nawalan ako ng gana sa mga babae na siyang dahilan ngayon, kaya gusto nila akong ipakasal kay Mika. I will make sure na walang kasalan mangyayari, yamot kong sagot at tinalukuran na silang dalawa. Malakas na tawa ang narinig ko mula kay Francine bago ako tuluyang nakapasok sa loob ng mansion. Pagbalik ko sa loob ng living room masayang nag-uusap na ang aking mga magulang at pamilya ni Papa Enzo. Pabagsak akong naupo sa bakanteng sofa. So ano ang plano? Kailan natin idadaos ang kasal? Wika ni Papa Enzo kasabay ng pagtunog ng cellphone ni Mika. Kaagad naman nag-excuse si Mika para sagutin ang tawag. Lumabas pa ito ng living area kaya nasundan na lang namin ito ng tingin. Si Mika na lang po ang padesisyonin natin kung kailan niya gusto, walang gana kong sagot. Napapailing na lang na tumitig sa akin si Mama. Nababakas ko sa mukha nito ang pag-aalinlangan habang nakatitig sa akin. Suggestion ko lang bakit hindi muna natin hayaan na mag-date ang dalawang bata bago natin iset ang kasal nila. Para naman kahit papaano masanay sila sa isa't isa. Magkakilala silang dalawa noon pa pero hindi naman sila ganoong ka-closed. Para silang estranghero sa isa't isa kapag nagkakasalubong, wika ni Mama. Napatingin ang lahat sa kanya. Para sa akin magandang suggestion iyon. At least may panahon pang mag-isip both parties. Hindi kaya nakakatagal lang iyon ang proseso ng pagpapakasal ng dalawa, sagot naman ni Papa Enzo. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng inis. Ano ba ang minamadali nila? Sila ba ang ikakasal? Honey, hindi naman natin kailangan magmadali. Isipin din natin ang kaligayahan ng mga bata. Pabor ako sa suggestion ni Ashley. Bakit hindi natin bigyan ng time ang mga batang mag-isip at mag-date muna para lalo nilang makilala ang isa't isa? Kahit ilang buwan lang, sagot naman ni Tita Rona. Kahit papaano nagkaroon ako ng pag-asa sa takbo ng pag-uusap na ito. I think tama si Ash. Kailangan muna natin bigyan ng time ang mga bata para makapag-isip. Pasasaan ba at sa kasalan din naman ang hantong nilang dalawa, sagot naman ni Papa Ryder. Kaagad naman akong nabuhayan ng loob. Marami pang time para mag-isip upang hindi matuloy ang plano nila para sa aming dalawa ni Mika. Tumawag ang hospital. Kailangan nila ako doon. Mauna na po muna ako sa inyo Mom, Dad, kaagad na wika ni Mika nang makabalik ito. Kinuha nito ang kanyang bag at humalik muna sa mga magulang at nagpaalam kina Papa at Mama bago tuluyang lumabas ng living room. Ang pag-alis ni Micaela ay ginawa ko na din dahilan para magpaalam na sa kanila Mama at Papa. Noong una ayaw pa nilang pumayag lalo na nang sabihin ko sa kanila na wala akong balak magpalipas ng gabi dito sa mansion. Pero noong sinabi ko sa kanila na babiyahe ako ng maaga kinabukasan, wala na silang nagawa pa kundi pumayag na din. Muli kong natanaw sila Francine at Trixie na nagkakatawanan pa rin malapit sa pool pagkalabas ko. Mukhang routine na ng dalawa ang mag-usap dito sa labas bago matulog. Tumitig muna ako sa kanila, direkta kay Francine bago nagmamadaling naglakad patungo sa aking kotse nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Trixie. Kuya! Sandali lang, wika nito at sabay pa silang dalawa na naglakad palapit sa akin. What is it? Tanong ko. Ngumiti muna si Trixie sa akin bago sumagot. Magpa-party kami sa debut namin ni Francine. Samahan mo naman kami sa weekend na magpasukat ng gown na isusuot. Ikaw pa lang ang walang naiambag sa magiging party namin nakangiting sagot nito. Hindi ko maiwasan na matigilan. Na pala. 18th birthday party na ng dalawa next month. Sure sagot ko na ang gasto sa pagpapagawa ng gown nyo. What time ko kayo susunduin? Tanong ko. Saglit na nag-isip si Trixie bago sumagot. Maybe before 9 in the morning. Gusto namin maaga para naman makagala kami ni Francine after namin magpasukat, nakangiti nitong sagot. Tumango ako at saglit na sinulyapan ang tahimik na si Francine bago tumalikod. Weekend. Araw ng pagpapasukat ng gown nila Francine at Trixie. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko habang nakaharap sa salamin. Maaga palang gising na ako para maghanda. Para tuloy akong teenager ngayon na excited na muling makita at makasama ang crush.
Nakakahiya mang aminin pero iyon ang nararamdaman ko ngayon. Isa pang sulyap sa salamin at mabilis na akong naglakad palabas ng kwarto. Kinuha ang susi ng kotse ko na gusto kong gamitin ngayon at tuluyan ng lumabas ng penthouse. Diretso ako sa kinapaparadahan ng aking sasakyan. Nasa kahabaan na ako ng expressway nang mapasulyap ako sa suit kong relo. Alam kong masyado akong napaaga ngayon pero ano ang magagawa ko? Gusto ko nang makita ang babaeng nagpapatibok ng puso ko. Ilang araw ko na din iniisip kung paano ko siya ipaglaban. Pakiramdam ko mababaliw ako kung hindi siya mapapasa akin. Lalo na ngayon at narinig ko noong nakaraan na punta ko ng mansyon na may nanliligaw na dito. Sa kagustuhan ko na mapasa akin si Francine biglang sumagi sa isip ko na itanan na lang kaya ito. Pupunta kami sa malayong lugar na walang sino man ang nakakakilala sa amin. Bahala na kung anuman ang mangyari. Maibibigay ko naman lahat ng gusto nito dahil may sarili naman akong negosyo. Si Francine lang talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Siya lang din ang gusto kong maging ina ng aking mga anak kung sakali. Sa susunod na magpapatawag ulit sila papa para pag-usapan ulit ang niluluto nilang kasal namin ni Micaela, ako na mismo ang tatanggi. Bahala na kung ano ang masasabi nila sa akin. Tatanggapin ko kung anuman ang magiging parusa nila sa akin. Pagdating ng mansyon kaagad na akong bumaba ng kotse. Naabutan ko pa si Mama Ashley na abala sa kanyang garden at nang mapansin nito ang pagdating ko kaagad itong ngumiti, kaagad ko naman itong nilapitan at hinalikan sa pisngi. Good morning ma. Bati ko dito. Good morning. Tamang-tama, sumabay ka na muna sa amin sa pagkain, wika nito at hinawakan na ako sa braso at sabay na kaming pumasok sa loob ng mansyon. Dumiretso na kami sa dining area. Mabuti naman at pinagbigyan mo ang mga kapatid mo na samahan sila ngayon na magpasukat ng gown na susuotin sa kanilang debut party. Dito lang din naman sa mansyon gaganapin ang party. Gusto nga ng papa mo sa hotel na lang pero ang gusto ng mga kapatid mo ang masusunod, muling wika ni mama pagkaupo pa lang namin dito sa dining area. Tumango lang ako at itinuon ang aking pansin sa mga pagkain na nakahain sa mesa. Hindi naman nagtagal ang aming paghihintay at kaagad na dumating si Papa Ryder pati na din sila Francine at Trixie. Parehong nakabihis na ang mga ito na labis kong ipinagpasalamat. Ibig lang sabihin nito, hindi ko na kailangan pang maghintay ng matagal. Kaagad kong binati ang aking ama pagkapasok pa lang nito ng dining room. Wow, ang aga mo ngayon kuya wika ni Trixie at kaagad na humalik sa pisngi ko. Binati lang ako ni Francine ng good morning at humalik sa pisngi ni mama at naupo na ito sa kanyang pwesto. Tahimik kaming kumakain ng agahan habang hindi ko maiwasan na mapasulyap ng makailang ulit kay Francine. Mukhang wala ito ngayon sa mood dahil malungkot ang aura nito. Pagkatapos kumain kaagad kaming nagpaalam kina mama at papa. Kaagad naman silang pumayag kaya wala pang 9:00 ng umaga tinatahak na namin ang daan patungo sa shop kung saan gagawin ang kanilang gown. Sa buong biyahe namin si Trixie lang ang nagsasalita. Kung ano-ano na ang mga ikinikwento nito. Malaki na ang ipinagbago nito at mukhang nakarecover na sa mga nangyayari sa kanyang nakaraan. Mabuti na din yun dahil gusto talaga namin siyang bigyan ng normal na buhay. Kapansin-pansin ang pananahimik ni Francine, kaya hindi ko na maiwasan ang lalong magtaka. Pigil ko ang sarili ko na tanungin ito kung ano ang kanyang problema. Pagdating namin ng shop kaagad naman silang inasikaso ng mga staff. Mabilis na pag-usukat lang naman ang nangyari at kaagad din kaming umalis. Pagdating ng kotse muli akong napasulyap kay Francine, kaya hindi ko na maiwasan ang magtanong. May problema ba? Tahimik ka yata ngayon, tanong ko habang nakahawak na sa manibela. Katabi ko si Trixie sa unahang bahagi at nasa likuran nito. Tiningnan ko ito gamit ang rearview mirror ng sasakyan. Nakita ko na nakatitig ito sa labas ng bintana ng kotse. Wala kuya. May iniisip lang ako, sagot nito. Bakas ang lungkot sa kanyang boses. What is it? Pwede mong sabihin sa akin. Baka may maitulong ako, sagot ko. Nagmanyobra na ako at tinatahak na namin ang kalsada sa susunod na destinasyon na aming pupuntahan. Naisip ko lang malapit na ang 18th birthday ko. Siguro kailangan ko nang umpisahan na hanapin ang sarili ko. Kung sino ba talaga ako at kung sino ang aking mga magulang, sagot nito. Natigilan ako. Bakas ko ang lungkot sa boses ni Francine habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pag-aalala. Mukhang dumating na ang time na hahanapin na ni Francine ang tunay nitong pamilya.
Lisipin ko pa lang na malapit na itong mawalay sa amin, hindi ko maiwasan ang masaktan. Hindi ka ba masaya sa amin? Gusto mo na bang umalis sa poder namin? Tanong ko. Hindi na ito sumagot. Nagpasya ako na maghanap ng lugar para makausap ito ng masinsinan. Mabuti na lang at may nadaanan kaming park kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Ipinarada ko ang sasakyan sa tapat ng isang park at niyaya silang bumaba. Nagpaalam naman si Trixie na may bibilhin sa isang kalapit na shop kaya niyaya ko si Francine na maupo sa isang bakanteng bench. Sa tagal ng panahon na nasa poder ito ng mga magulang ko, ngayon lang ako nagtangka na kausapin ito ng masinsinan. Mukhang may malalim na dahilan ang lungkot sa mga mata nito. Tell me, hindi ka na ba masaya sa amin? Tanong ko ulit dito pagkaupo namin. Kaagad na may namuong luha sa mga mata nito kaya naman napakunot noo ko itong tinitigan. Hindi naman sa ganoon. Pero alam naman nating lahat na hindi kayo ang tunay kong pamilya. Na may ibang pamilya na dapat kong uwian, sagot nito. Francine, alam mo naman siguro na mula noon kami na ang pamilya mo. Hindi pa ba sapat ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo nila mama at papa at naisip mo pang maghanap ng iba? Tanong ko. Pinahiran nito ang luha sa kanyang mga mata at seryoso akong tinitigan. Hindi magiging kumpleto ang pagkatao ko kapag hindi ko sila makilala. Simula nang nalaman ko na hindi ako ang tunay na anak nila mama at papa, nagkaroon na ako ng pagkasabik sa kalooban ko na makilala ang tunay kong pamilya. Kung hinahanap din ba nila ako katulad ng paghahanap niyo kay Trixie, malungkot na sagot nito. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. May naisip ka na bang hakbang na pwedeng gawin para mahanap sila? Tanong ko. Umiling ito. Ang totoo, hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Natatakot din ako sa isiping baka hindi na nila ako kailangan, sagot nito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ito sa kanyang kamay at seryosong tinitigan sa mga mata. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong ko. Tumitig ito sa akin, kaya naman hindi ko mapigilan ang mailang. Pakiramdam ko biglang kumabog ang dibdib ko sa kaba. Paano? Tanong nito. Hindi ko din alam pero pag-isipan natin kung paano sila mahanap, sagot ko. Sigurado po ba kayo? Naikwento ko na ang tungkol dito kay Trixie at nakiusap ako sa kanya na huwag sabihin kina mama at papa. Ayaw ko din naman silang masaktan. Ayaw ko din isipin nila na hindi na ako masaya sa piling ng pamilya nyo, sagot nito. Don't worry, gagawa ako ng paraan. Kung kinakailangan na maghahire ako ng tao para mahanap sila, gagawin ko. Huwag ka nang malungkot, mahahanap mo din sila katulad sa pagkahanap namin kay Trixie noon, pilit ang iti sa labib na sagot ko. Kahit na nakakaramdam ako ng takot sa posibleng mangyari, pero pilit ko itong itinatago sa kanya. Kaagad kong napansin ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito, kaya naman para na din akong nabunutan ng tinik. Ngayon ko lang napatunayan na hindi ko kayang nakikita itong malungkot. Thank you, kuya. Ngayon ko lang napatunayan na the best po pala kayo, nakangiti nitong wika. Bumalik na sa pagkamasayahin ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Pinilit ko naman numiti at umaktong normal kahit na sa kaloob-looban ng puso ko gusto ko na itong yakapin. Mukhang ikaw lang nakakagamot ng tantrums ni Francine, kuya. Hindi ko maiwasan na magulat ng biglang sulpot ni Trixie. May bitbit na itong juice drinks and sweet cakes at naupo sa tabi ko. Binigyan kami isa-isa ni Francine ng inumin bago muling nagsalita. Nakakagutom din pala ang magpasukat ng damit, narinig ko pang wika nito na kaagad naman sinang-ayunan ni Francine. Sure ba kayo na sa mansion na lang gaganapinan ang debut nyo? Ano nga pala ang gusto nyong regalo galing sa akin? Tanong ko sa kanilang dalawa. Kaagad silang nagkatinginan sabay na pangiti. Sobrang bilis ng paglipas ng araw. Tahimik akong nakaupo dito sa ginawa nilang bulwagan sa harap ng mansion, kasama ang iba pang mga bisita habang hinihintay ang dalawang celebrant. Sila Francine at Trixie. Yes. Dahil sabay na ipinanganak sila Francine at Trixie, dalawa silang magsi-celebrate ng debut ngayong gabi. Maraming inimbitahang bisita kasama na ang mga classmates nila at ilang mga kaibigan ng pamilya. Present din syempre sila Papa Enzo at buong pamilya nito. Binati ko na sila at nasa naka-assign na table na sila habang matyagang hinihintay ang mga celebrant. May naisip ka na ba na paraan para hindi matuloy ang kasalan na pinaplano ng pamilya natin para sa ating dalawa? Nagulat pa ako nang lapitan ako ni Micaela. Naupo ito sa tapat ko habang mataman akong tinitigan. Hindi ko maiwasan na mapabutong hininga. Ikaw, may naisip ka na ba? Tanong ko. Kaagad itong sumimangot.
Wala pa pero kung sakaling insist nila ang tungkol sa lintik na kasalan na yan hindi kita sisiputin. Mapapahiya ang lahat sa harap ng simbahan, sagot nito at mabilis na tumayo at tinalikuran ako. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Well, hindi mangyayari iyon dahil sa susunod na pag-uusap tungkol sa kasal ako na mismo ang unang ayaw. Wala akong balak na magpatali kahit kanino liban lang kay Francine. Hindi naman nagtagal ay napansin ko na ang paglabas ng mga celebrant sa loob ng mansion. Kaagad na napako ang tingin ko kay Francine. Ang ganda nitong tingnan at bagay na bagay dito ang suot nitong gown. Hindi ko mapigilan na mapatiim bagang nang mapansin ko na kaagad silang sinalubong ng kani-kanilang mga escort. Napatitig ako direkta kay Francine na noon kita ko ang tuwa sa kanyang mga mata habang inaalalayan ito ng lalaking escort nito. Kung hindi ako maaring magkamali, ito yung Matthew na narinig kong nanliligaw sa kanya. Parang biglang kinurot ang puso ko sa isiping baka magkasintahan na ang dalawa. Masayang-masaya kasi ang hitsura ni Francine habang naglalakad sila papunta sa ginawang entablado. Natungga ko tuloy nang wala sa oras ang hard liquor na nasa harap ko. Mukhang mapaparami ang maiinom ko ngayong gabi dahil sa mga masasaksihan. Hindi ko kayang makita na may ibang lalaking kasakasama si Francine. Para kasing hinihiwa ang puso ko sa sobrang selos. Hindi pwede ang ganito. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi na muling makalapit ang lalaking iyan sa babaeng mahal ko. Matagal akong naghintay at ayaw kong mapunta sa wala ang lahat. Akin lang si Francine kahit na ano pa ang mangari. Matatalo ako kapag pairalin ko pa ang kaduwagan ko. Ayaw kong pagsisisihan balang araw na hindi ko man lang magawang naipaglaban ang babaeng mahal ko. Tama na ang pananahimik. Hindi ko matanggap na may ibang lalaking ali-aligid sa kanya. Handa na akong harapin pa kung anuman ang sasabihin sa akin ng lahat. Nakinatalo ko ang babaeng sa amin lumaki at itinuring ng anak ng aking mga magulang. Napansin mo ba Ryder parang kailan lang pero dalagang-dalaga na talaga ang mga anak natin, narinig kong wika ni Mama. Hindi ko man lang namalayan ang pag-upo ng mga ito sa tabi ko. Talagang anak na ang turing nito kay Francine. Sa bagay simula sanggol pa lang si Francine hanggang sa lumaki kasama na niya ito. Kulang na nga lang at sa sarili niyang sinapupunan ito manggaling. Nag-uumpisa na ang maikling program pero wala akong ni isa man ang naintindihan. Napansin ko na lang na nag-umpisa na ang 18 Roses. Isinayaw sila ng mga lalaking kasama sa 18th Roses. Kailangan ko nang maghanda si Papa Ryder ang magsasayaw kay Trixie at ako naman ang kay Francine. Kahit papaano may pakinabang naman ang paghihintay ko at ang paghihimutok ng puso ko sa tuwing napapansin ko kung paano titigan si Francine ng mga kapartners niya kanina. Alam kong ang ilan sa kanila ay may lihim na pagtingin dito pero sorry na lang silang lahat. Nakapagpasya na ako, simula ngayong gabi babakuran ko na ang mahal ko. Kinuha ko ang pulang roses at sabay na kaming naglakad ni Papa Ryder papunta sa bulwagan. Nagpasyanod naman ang kasayaw ni Francine nang mapansin ang pagdating ko at iniwan kami sa gitna ng bulwagan. Alam kong lahat ng mga mata nakatutok sa gawin namin pero wala na akong pakialam pa. Mahal ko ang babaeng ito at simula ngayong gabi magbabago na ang magiging pagtrato ko dito. You're so beautiful Francine, bulong ko dito at iniabot sa kanya ang hawak ko ng rosas. Inilagay ko sa maliit nitong baiwang ang dalawa kong kamay at ipinatong naman nito sa braso ko ang dalawa niyang kamay at sumayaw na kami. Matagal ko nang alam yan kuya. Teka, marami ka na bang nainom? Amoy alak ka ah. Hindi pa nga natatapos ang party pero lasing ka na, nakangiti nitong sagot. Hindi ako lasing uminom lang ako ng kaunti teka lang boyfriend mo na ba ang Matthew na yun? Hindi ko mapigilan na tanong. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha nito bago sumagot. Bakit mo na itanong? Nini kung sakaling sasagutin ko siya ayos lang naman siguro iyon diba nasa tamang edad na ako pwede na akong magpaligaw at magkaroon ng kasintahan, nakangiti nitong sagot. Hindi pwede. Masyado ka pang bata para mag-boyfriend. Magtapos ka muna sa iyong pag-aaral. Hindi ba't hahanapin pa natin ang tunay mong mga magulang, sagot ko dito. Kaagad kong napansin ang pagguhit ng lungkot sa mga mata nito. May balita na ba sa inutusan mong mga investigador, tanong nito. Saglit akong natigilan. Ang alam nito nag-umpisa na akong nagpa-imbestiga sa pagkatao nito. Pero ang totoo wala pa akong ginagawa na kahit na isang hakbang. Natatakot ako na baka tuluyan na itong mawalay sa akin. Sagot ko sabay iwas ng tingin. Salamat kuya. Hindi ko akalain na ganito ka pala kabait.
Akala ko talaga noon masyado kang bully eh. Kaya malayo ang loob ko sa'yo, sagot nito. Sasagot pa sana ako pero tumigil na ang tugtog. Wala akong choice kundi itigil ang sayaw at ihatid ito sa kanyang upuan. Pagkaupo nito kaagad na lumapit si Papa kay Francine. Narinig kong binati niya ito ng happy birthday kaya pinuntahan ko na din ang kapatid ko na si Trixie sa kanyang upuan para batiin din ng happy birthday. Pagkatapos muli na kaming bumalik sa aming table. Natapos ang program na siyang labis kong ipinagpasalamat. Nag-uumpisa ng kumain ang ilan sa mga bisita samantalang ang mga celebrant abala sa pakikipag-usap sa mga teenager na kasing edaran lang din nila. Tumayo ako kaya kaagad na napatingin sa akin si Mama Ashley. Saan ka pupunta? Hindi ka pa kumakain, isa pa mukhang ang dami mo nang nainom ng alak, may problema ba Charles? Kaagad na tanong ni Mama Ashley sa akin. Sumulyap muna ako sa katabi nitong si Papa Ryder bago umiling. Pupunta lang po ako ng banyo. Babalik din po kaagad ako, sagot ko. Tanging-tango na lang naman ang tugon ni Mama kaya mabilis na akong tumalikod. Malapit na ako sa pintuan ng mansyon nang bigla akong harangin ni Micaela. May nang-aasar na ngiti na nakaguhit sa labi nito kaya hindi ko mapigilan na mapatanong dito. What's the problem? Bakit ganyan ka akong makatingin? Yamot kong tanong. Narinig ko pa ang mahina nitong paghagikik bago sumagot. Nakita ko yon, pambibitin nitong sagot. Ang alin? Naiinis kong muling tanong. Pwede naman niyang sabihin ang gusto niyang sabihin na hindi na dapat pa magpapaligoy-ligoy. Kung paano mo titigan si Francine, sagot nito. Hindi ako nakasagot. Kaya pala noon pamalayo na ang loob mo sa kanya dahil may sarili kang dahilan. Kaya pala hindi mo matanggap-tanggap na kapatid siya dahil may iba kang nararamdaman sa kanya. Tama ba ako? Nakangisi nitong tanong. Fuck! Ganoon na ba ako kahalata kanina para mapansin yun ni Mika? Don't worry, bagay naman kayo. Kahit na medyo malayo ang agwat ng edad nyo pero hindi magiging hadlang iyon para maging masaya ka sa kanya. Pero kaya mo naman siguro lusutan kung ano ang sasabihin sa'yo ng iyong mga magulang, diba? Nakangisi nitong wika. Tinapik pa ako sa balikat at mabilis akong tinalikuran.